Paano kung ikaw tinamaan? Hindi ko lalayuan yung taong mahal ko. I'm asking you to do what is right. I will stand by Renz no matter what. Nang nakauwi na si Matt sa bahay nila ay saktong tumawag si Sandra kaya pinaalam ni Matt na nagpaalam na si Franco na babalik na ng Milan na hinayaan na niya dahil yun ang pinakamagandang gagawin ng binata. Giniit ni Sandra na humingi na ng tawad si Franco na medyo kinagalit ni Matt dahil sa likod ng ginawa ng binata ay kaya siyang patawarin ni Sandra samantalang hindi niya magawang patawarin ang mami niya na maging si Renz na nanloko sa kanya ay pinatawad niya ng buong buo na pareho silang naglihim sa kanya. Nanindigan si Sandra na malaki ang kasalanan ni Rose sa kanya na hindi pa niya kayang patawarin sabay pinatayan niya ng cellphone ang daddy niya kaya wala nang nagawa si Matt sa mga sandaling yan. Kinagabihan habang kumakain sila Mario at Vanji na hindi sila nag-iimikan ay dumating si Renz na may dalang ulam na si Sandra mismo ang nagluto. Binalita ng binata na okay na ang pakiramdam ng dalaga kaya nakakapagluto na siya sabay sinabing okay na din siya na nangako pang darating ang panahon na magkakaapo na sila Vanji at Romeo. Giniit naman ng nanay niya na maganda at nakarecover na si Sandra at masaya siya na okay pa rin silang dalawa kahit na wala na ang baby nila. Pinaliwanag naman ni Renz na kahit masakit sa kanila ang nangyari ay may magandang naidulot din sa kanila dahil paglabas sila ng ospital nang pinagmasdan niya ang dalaga na papalapit kay Rose ay parang okay sila na hindi niya alam na ayaw pang patawarin ni Sandra ang mami niya at tahimik naman si Mario pero dismayado dahil sa likod ng pagkawala ng baby ni Renz ay si Rose pa rin ang inaalala niya. Giniit pa niyang parang walang problema nang akala niya noon ay imposibleng mapatawad pa ng dalaga si Rose pero napagtanto niyang may pag-asa pang magkaayos sila na hindi makaimik sila Mario at Vanji dahil hindi alam ni Renz na may malaking problema na pinagdadaanan ang mga magulang nila na delikado din ang buhay nilang mag-ama dahil sa banta ni Dante. Habang kakausapin ni Luz si Rose, nabigyan niya ng chance si Renz dahil mukhang mahal na talaga ng binatang si Sandra na hindi niya alam na pinapahamak niya si Rose sa ginagawa niya. Binigyan ni Luz ng pagkakataon ng ama ni Jerry kaya nagkaayos na din sila na yun ang basis niya kay Renz na lahat ng tao ay deserve ng second chance. Bago umuwi si Renz ay nag-usap sila ng tatay niya kung saan nagpasalamat siya na hindi siya sinukuan ng tatay niya sabay giniit ni Mario na alam niyang madami siyang pagkukulang sa kanya bilang isang ama pero nangako siyang sasamahan niya ang anak niya sa bawat laban ng buhay niya. Nagalit si Matt kay Sandra nang kasama niya si Renz nang binaril ang binata dahil nag-alala siya na paano kung si Sandra ang natamaan ng bala. Galit namang sinabi ni Sandra na itigil na nila ang pangninisi kay Renz. Dahil sa pagkabaril kay Renz ay papatawarin na ni Sandra ang mami niya na sobrang pasasalamat ni Rose. Maging ang kasal na hinihiling ni Sandra ay pumayag na sila Matt at Rose pero bago ang kasal ay magpapanggap muna ang mami niya na bumalik ang pagmamahal niya kay Renz na yun ang matagal nang hinihintay ng binata na marinig mula kay Rose kaya iiwan na naman niya si Sandra kahit ikakasal na ulit sila na walang ibang iniisip sila Matt at Rose kundi ang kapakanan ni Sandra kaya gumawa sila ng paraan para malaman nila ang tunay na motibo ni Renz kung bakit ginawa niya ang lahat para patawarin siya ni Sandra. Mapapatunayan nila Matt at Rose na niloloko pa rin ni Renz si Sandra kaya kinausap ni Matt ang anak niya na kahit napatunayan na ng mami at daddy niya na ginagamit lang siya ni Renz ay nanindigan pa rin si Sandra na hindi niya lalayuan si Renz dahil mahal na mahal niya ang binata at ilalaban niya kahit anong mangyari. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.